am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Bantay bagyo tayo mga kapuso, patuloy tayong nakamonitor sa bagyong Igme. Magdudulot kaya ito ng malalakas na ulan sa bansa? Alamin natin kay GMA resident meteorologist, Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Yes, June, lalo nga lumakas ang Typhoon Igme habang nasa karagatan ng Pilipinas. Namata ng pag-asa ang mata ng bagyo dyan sa layong 1,005 kilometers sa may silangan ng Calayan, Cagayan at taglay nito ang lakas ng hangin umaabot naman sa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong nasa 185 kilometers per hour. Inaasahan na kikilos ito pa northwest o hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa forecast track ng pag-asa ay halos walang tsansang mag-landfall ang bagyo sa anumang bahagi ng ating bansa at bukas ng hapon, posibleng nasa labas na ito ng PAR at patungo naman dyan sa may southern islands ng Japan. Pero base sa wind map ng Metro Weather, bahagyang pinalalakas ng bagyo ang hanging habagat na magpapaulan naman sa malaking bahagi ng Visayas. Samantalang sa ibang lugar dito sa Luzon, hindi pa mararamdaman yung paglakas ng habagat. Ngayong araw may mga pagulan, aasahan yan dito sa may northern at central Luzon, pero ito ay dulot ng mga local thunderstorm. Pero dito sa may southern Luzon, kasama ng Visayas, dahil sa unti-unting paglakas ng habagat, may mga pagulan na at kumisay malalakas dyan sa may western Visayas. Habang sa Mindanao, sa hapon din makakaranas sa mga pagulan na may malalakas dyan sa may Zamboanga Peninsula, northern Mindanao at region ng Davao. Habang bukas, dahil sa paglakas ng habagat o unti-unting paglakas, buong Visayas, may chance ng pagulan maghapon yan at may malalakas lalong-lalo na sa may western section kasama na ang rehiyon ng Mimaropa. Northern at Central Luzon, sa hapon makakaranas sa mga pagulan tulad ng Mindanao na kung saan may malalakas na pagulan lalong-lalo na dito sa may Northern Mindanao. June? Mang Tani, pagkatapos itong bagyong Igme, ano pa ba yung mga marami ba tayong inaasahang bagyo sa buwan na ito At saka syempre crucial yun Mang Tani, itong October, November, December, no? Nasa Igme tayo, letter I pa lang tayo, Mang Tani. Yes, June. Unang-una, ayon sa pag-asa, 1 hanggang 3 yung inaasahan na papasok na bagyo sa PAR ngayong buwan na ito. At bago o pagkatapos lumabas na itong bagyong Igme, papakita natin yung sirkulasyon na yan, ay may posibilidad ulit, June, na may sumunod. At makikita natin na sa mga susunod na araw, ito ay araw ng Martes, Merkules, posibleng may mabuo na naman na bagyo sa loob ng PAR at ito yung babantayan natin. Kasi crucial ito, June, dahil kapag nagkaroon ka ng bagyo na malapit sa ating bansa at lalakas yan, muli na namang palalakasin yan yung hanging habagat na magdadala uli ng pagulan dyan sa Visayas at ilang bahagi ng Luzon. Kaya babantayan natin to, June. Mang Tani, kailan naman natin inaasahang unti yung paglamig ng panahon? Ika nga, kailan natin mararamdaman yung simoy ng Pasko, Mang Tani? Well, unang-una tayo ay nasa buwan na ng Oktubre. At pangkaraniwan, pagdating ng Oktubre, dyan na natatapos yung hanging habagat natin, June. Pero dahil nga may inaasahan tayong isa pang bagyo, so posibleng medyo magkaroon pa tayo ng habagat ngayong unang kalahati ng October. Pero oras na mawala na yung bagyo na yan at may sumunod pa, hindi na natin maranasan yung paglakas ng habagat. At pagkatapos kasing humina ang habagat yun, hindi naman kagad pumapasok yung hanging amihan. Meron pa tayong transition. At normally, ang onset ng hanging amihan June ay nangyayari either second half ng October o yung first half ng November. So yun yung ating titingnan. At kapag umihip na yung hamihan, yan ay sinasabi natin na magsisimula ng lumamig dito sa ating bansa kasama na ang Metro Manila. June. Yun pala, maraming salamat po, Mang Tani. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.